Blazers start offensively, getting Anthony look off a stagger screen. Sa mundo ng basketball, may dalawang uri ng pangalan. Yung agad sumisikat at yung kailangang pagdaanan ng apoy bago kilalanin. Sa bawat draft pick, may kasamang pag-asa. Ngunit kasabay nito ang mabigat na anino ng pagdududa. At sa isang batang tinawag na susunod na bituin, dumating ang sandaling muntik na siyang malunod sa sarili niyang hype. Ito ang kwento ng isang rookie na tinawag na hilaw. Tinawag na hindi pa handa at muntik ng bansagang bust. Ngunit sa likod ng bawat pagkakamali, may isang kwentong hindi pa tapos dahil ang pagbagsak ay hindi katapusan. Minsan, ito ang simula ng isang pagbabalik na yayanig sa buong liga. At kung gusto mo ng mga kwentong tulad nito, mga laban, pagbagsak at pagbangon ng mga atleta, nandito ka sa tamang lugar. Ito ang Athlete Stories TV. At ito ang kwento ni Scoot Henderson. Siya ay ipinanganak bilang si Sterling Scoot Henderson noong Pebrero 3, 2004 sa Marietta, Georgia, United States. Sa likod ng kanyang pangalan ay isang pamilyang matagal nang nakaugat sa disiplina at sports. Ang kanyang ama na si Chris Henderson ay isang coach at fitness trainer, habang ang kanyang ina na si Crystal Henderson ay isang health professional. Hindi lang basta tahanan ng kanilang bahay. Ito ay isang training ground. Isang lugar kung saan ang pangarap ay hindi lamang sinasabi, kundi pinaghihirapan. Sa bawat pagtalbog ng bola sa simentadong sahig, may isang pangarap na unti-unting hinuhubog. Sa bawat patak ng pawis na pumapatak sa lupa, may isang pangalang isinulat. Hindi pa man kilala, ngunit nakatakdang umalingaw-ngaw sa buong mundo. Isang batang hindi dumaan sa karaniwang landas. Isang pangarap na hindi umasa sa tradisyon. Isang apoy na piniling sumiklab sa sarili nitong paraan. Sa murang edad, si Scoot ay hindi lamang isang batang may hilig sa basketball. Siya ay isang pangarap na may katawan. Lumaki siya sa isang tahanan kung saan ang laro ay hindi libangan. Ito ay disiplina, kultura at pamana. Habang ang ibang bata ay abala sa mga larong pansamantala, si Scoot ay nakatutok sa isang layuning mas malaki sa kanya. Pagpasok niya sa high school, lalong tumindi ang apoy sa kanyang dibdib. Sa Kell High School, mabilis siyang naging isa sa pinaka-dominant na guard sa kanyang henerasyon. Isa siyang 5 star recruit, isa sa pinakamataas na antas ng pagkilala sa isang batang manlalaro sa buong Amerika. Napabilang siya sa McDonald's All-American. Patunay na siya ay kabilang sa elite. At hindi lang doon, nakapasok din siya sa youth pool ng USA Basketball, kung saan kinikilala ang pinakamahusay sa kanilang henerasyon. Sa murang edad, dala na niya ang bandila ng kanyang bansa. Ngunit sa mundong puno ng inaasahan, pinili ni Scoot ang hindi inaasahan. Pinili niya ang G League Ignite. At doon, lalo siyang nagliyab. Hindi siya perpekto. Nagkamali siya, nadapa. Nahirapan, ngunit sa bawat pagkakamali may natutunan. Sa bawat pagkatalo, may nabubuong lakas. Hanggang sa dumating ang gabi na magbabago sa kanyang buhay. Ang gabi ng NBA Draft. Habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan, bumibigat ang bawat segundo. At nang marinig ang kanyang pangalan bilang ikatlong pinili, ang numero 3 overall pick, Scoot Henderson. Isang sandaling nagpatunay na ang lahat ng sakripisyo ay may patutunguhan. Napili siya ng Portland Trail Blazers, ngunit ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa kanyang rookie season, hindi naging madali ang lahat. May mga gabing tila laban sa kanya ang mundo. Mga tira na ayaw pumasok. Mga desisyong kino-question. Unti-unting lumalakas ang bulong. Baka hindi siya handa. Baka mali ang pagkakapili. At ang salitang bust ay parang aninong sumusunod sa kanya.
Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang katotohanan. Hindi siya tumigil. Unti-unti nagbago ang lahat. Mas naging kalmado. Mas naging matalino. Mas naging mapanganib. Ang dating kino-question, ngayon ay unti-unting pinapatunayan ng sarili. Dahil si Scoot Henderson ay hindi bumagsak. Siya ay bumubuo pa lamang ng sarili niyang alamat. At ngayon, dumating na ang sandaling matagal niyang hinintay. Sa unang pagkakataon sa kanyang batang karera, nakapasok na sa playoffs ang Portland Trail Blazers. Isang entablado kung saan nawawala ang duda at ang natitira na lamang ay tapang. Ngunit hindi naging madali ang kanilang landas. Sa kanilang harapan, isang napakalakas na koponan, pinangungunahan ng isa sa pinakausap-usapang talento ng liga. Si Victor Wembanyama, isang higante, isang phenomenon, isang bangungot para sa kalaban. Game 1, naging paalala kung gaano kahirap ang laban. Ngunit sa Game 2, doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa gabing yon, hindi na rookie si Scoot Henderson. Siya ay naging leader. Sa bawat drive, walang takot. Sa bawat tira, may kumpiyansa. Sa bawat galaw, may kontrol. At sa gitna ng pressure, sumabog siya. Higit sa 30 puntos ang kanyang naitala. Isang dominanteng performance na yumanig sa buong laro. Mga clutch na tira, mga desisyong pang-veterano, mga sandaling hindi kayang sukatin ng simpleng stats. At sa huling buzzer, isang bagay ang malinaw, pinataob nila ang koponan ni Wembanyama. Hindi ito aksidente, hindi ito swerte, ito ay patunay. Patunay na ang batang minsang kinwestiyon ay handa na sa pinakamalaking entablado. Patunay na ang salitang bust ay tuluyan ng nabura sa kanyang pangalan. Sa gabing iyon, isang bagong kwento ang isinulat. Hindi na lamang siya prospect, hindi na lamang siya rookie. Si Scoot Henderson ay isa ng tunay na puwersa sa playoffs. At kung ito pa lamang ang simula, gaano pa kaya kalayo ang mararating ng apoy na ito? At kung na-inspire ka sa kwentong ito, sa laban, sa pagbagsak, at sa pagbangon, huwag kalimutang suportahan ang Athlete Stories TV. Dahil dito, bawat atleta may kwento. At bawat kwento may apoy.